So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, mukhang may saltik po talaga sa ulo itong napakagaling at napakahusay nating Vice Presidente. Kasi habang binabagyo po ang buong Pilipinas ng bagyong Christine, tandaan nyo buong Pilipinas po, ganyan po kalakas yung bagyong ito. Habang binabagyo po ang buong Pilipinas ng bagyong Christine, ang ating napakagaling na Vice Presidente naman po ay nakikipag-party. Okay. So alam ko, merong lusot dito ang mga DDS. May mga palusot sila dito na, tulo palaway niyan Takero. Wala namang problema yung ginawa ni Sara Duterte. Nagtatrabaho naman yung Office of the Vice President. Well, hindi ganun ang point. Kasi, mga kababayan, dito natin makikita na napaka-responsabling tao po talaga nito. At this is not the first time na ginawa niya ito. Oh, pag-usapan natin to, no? So ito, nakita ko to sa Billionaire News Channel. So sabi niya dito, okay yan, pakita ko na lang dyan. Okay. Look, Vice President Sara Duterte attended the church wedding of dismissed Cebu Mayor Mike Rama on Thursday. When severe typhoon storm Christine battered most part of the country. Duterte is seen with Rama in this photo posted by a city councilor member on Thursday. Rama Church wedding to Malu Jimenez, okay, Mandanat took place 3 years after they married in the civil rights. Oh, so kinasal naman pala sila. So ito si Mike Rama mga kababayan, siya yung mayor ng Cebu City na na-dismiss. Suspended ba? Dismiss o suspended ata, no? Okay, basta wala na siya. Okay. Dismissed nga, dismissed. Okay, siya yung dismissed na mayor. At tandaan natin mga kababayan, na isa po sa mga pinuntahan ng Maisog Rally is yung lugar nga ni Mike Rama. So ang point dito, kinasal naman na pala noong 2021 tapos ngayon is kinasal naman sila sa ano ngayon sa simbahan. Okay. So ito na yung point natin mga kababayan. So ngayon mga ka-Streetwise, ano ba sinasabi natin dito? Well, pwede naman siyang hindi pumunta. 'Di ba? Pwede naman siyang hindi pumunta kasi binabagyo ang buong Pilipinas. Kunwari kung ako si Mike Rama, kamag-anak niya pala si Annabel Rama, no, yung nanay ni Rufa, no. Kung ako yung isa sa mga bisita sa kasal, maintindihan natin 'yan. Na si Sara Duterte hindi makakapunta ng kasal kasi binabagyo ang buong Pilipinas. Maintindihan 'yan, hindi mga bobo yang mga 'yan. Hindi mga bobo 'yan. Hindi ito katulad ni Sara Duterte. Marunong mag-isip yung mga 'yan. So ngayon, mas pinili pa rin ni Sara Duterte kahit na mas maintindihan siya ng mga taong pumunta sa kasal, umatan pa rin siya. At mga ka-Streetwise, ito ngayon, ang palusot ni Sara Duterte dito, ito mga post nito sa Facebook. Oh, ito ang Office of the Vice President. Oh, tuloy-tuloy pa rin ang libreng sakay sa gitna ng matinding pinsalang dulot ng Bagyong Christine. So ito yung ano niya, kumbaga pampalubag loob. Tapos ito pa no, paghahanda at delivery ng food boxes sa apektado ng Christine. So yan. So pag tiningnan mo po yung Facebook ni Sara Duterte ngayon, puro pagtulong, puro libreng sakay, puro pamimigay ng relief goods, dapat lang talaga. Kasi mga ka-Streetwise, tandaan nyo to ito ang labo kasi, ito pakita ko na lang dyan. Oh. Tandaan nyo mga kababayan na si Sara Duterte po ay meron po siyang 2.3 billion na budget ngayong taon. Yan no? Senate panel OKs, OVPs, 2.3 billion 2024 budget. So ngayong budget ito. So nabalita ito last year. So ibig sabihin ng mga kababayan, yung budget hearing ni Sara Duterte last year para sa 2024 budget, 2.3 billion. Alangan naman din niya gastusin yan. 'Di ba? Nakuha niyo yung point. So yung budget ni Sara na 700 million para yung next year. So ibig sabihin nun, meron pang budget si Sara Duterte ngayong taon. So itong mga pinopost niya na yan na tumutulong, na nagbibigay siya ng relief goods, well, dapat mo talagang gawin yan kasi may budget ka. Kung wala ka ng budget, okay lang na wag mo gawin yan. May budget ka Kailangan mong gastusin yan. Oh. So ngayon, ang sinasabi natin dito mga kababayan, hindi ito yung first time na ginawa ni Sara Duterte ito. Natatandaan nyo to? Yan no? Oh. July 24 naman ito, no?
Lumipad umano papuntang Germany si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya at ina nitong Miyerkules ng umaga, Hulyo 24. So ito, habang binabagyo naman tayo ng bagyong Karina. Napaka-irresponsable mga kababayan. Ang pangit sa optics. Oh, ang pangit sa optics nito. So mas pinipili ni Sara Duterte na makita yung presensya niya. Actually, importante yung makita yung presensya mo eh. Kasi bilang isang public servant, dapat inuuna mo yung taong bayan. Hindi pwedeng pampalubag loob dito yung nagbigay ka ng relief goods, yung may libreng sakay ka, kasi nga ulitin ko lang, may budget ka kasi. Kung wala kang budget, okay lang yan. Yun nga lang, may budget ka. So sige, yung budget mo, ginastos mo. So, paano naman yung presensya mo? Actually, mga kababayan, no, ako, kung meron man akong bagay na pinagsisihan dito sa pagbablog, yung masyado kong pagbatikos kay Lenny. Hindi nga, seryoso. Actually, ito ngayon habang ginagawa ko tong habang nagre-research ako sa content na to, habang nire-research ko to, nalulungkot ako doon sa mga ginawa ko dati. Kasi ito, tingnan nyo to si Leni Robredo, baka sabihin nyo, trapo na naman to Hindi Kasi explain natin to, no? Tingnan nyo ito nakita ko to sa Inquirer. Leni Robredo received praises from celebrities including Gary Valenciano, Karen Davila, Jim Paredes, and Cherry Pie Picache after the former Vice President braved the floods caused by severe tropical storm Christine to extend help to the victims. So si Leni Robredo po mga kababayan, civilian na. Pero nilusob niya po yung baha. Baka sabihin nyo na naman, Takero, tatakbo kasing mayor ata, di ba? Mayor, no? Tatakbo kasing mayor yan si Leni sa sa Bicol. Well, mga kababayan, matagal niya rin pong ginagawa yan. From Enteng 2024, ginawa niya na yan. Sa Odette 2021, Vice President siya nito, hindi siya naglang miyerda nung bagyong Odette. Nilusob niya yung bagyo nung bagyong Odette. At yung budget lang ni Leni Robredo nung 2021, 800 million. Ibang-iba po talaga kay Sara Duterte. Nung Ulysses 2020. Tapos yung Rolly 2020 rin, no, nilusob niya rin yung bagyo. May Tisoy, Umpong Bato 2018. So mga kababayan, ginagawa talaga ni Leni ito. So dati yung mga sinasabi ko kay Leni na boba, lutang, well, para ako sinampal ng katotohanan dahil dito kay Sara Duterte. Putang ina. Si Sara Duterte pala, masinto-sinto pala ito. 'Di ba? Napaka-psychopath pala nito. Tandaan yung mga kababayan, no, meron tayo na content nito, no, na si Sara Duterte daw po ay merong sakit na na narcissistic personality disorder. At kasama po sa mga kasama po sa mga senyales na merong narcissistic personality disorder po ang isang tao is wala siyang pakialam sa feelings ng ibang tao. So ngayon, dito natin makikita na walang pakialam si Sara Duterte sa mga binaha, sa mga namatayan, 'di ba, sa mga nagugutom. Wala siyang pakialam dito. Basta importante sa kanya, mabigyan na lang niya ng relief goods kahit hindi na siya makita at siya po ay maglalamyerda. So, narcissistic personality disorder nga ito, senyales nga ito. 'Di ba? Nakakalungkot lang, no? Na nabudol tayo ng putang. Nabudol tayo dito. Ako ayoko na magsisiin si PBBM na bakit mo kasi kinuwang yan Vice Presidente. Well, that's part of the politics. 'Di ba? Parte ng politika ito. Kaya ka nga tumakbo kasi gusto mong manalo. Pero 'di ba, syempre yung consequences naman nito na nagkaroon tayo ng isang Vice Presidente ang tatanga-tanga. 'Di ba? At saka ang point pala dito mga kababayan, no, bago ko makalimutan. Hindi po pinost ni Sara Duterte. Kumbaga tinago niya. Tinago ni Sara Duterte na umattend siya ng kasal. Kasi nakita ko po yung mga picture po ni Sara Duterte, 'di ba? Sa post po ng ibang mga tao. Tulad nito kay June Rosaroso. May President 2028. So yan. So nasa kasal siya. Tapos kay Annabel Rama. Ayun, andun din siya, 'di ba, Annabel Rama. Tapos si
kay Jingle basta yan, ewan ko. So diyan nakita natin na si Sara Duterte po ay pumunta ng kasal sa post ng ibang mga tao, sa Facebook post ng ibang mga tao. So tinago niya 'to. So ang masama dito kahit anong tago mo dito is lalabas at lalabas pa rin po talaga na ano ka, wala kang kwentang tao. So yun mga kababayan, no? So yun po, ano po masabi nyo nga po dito sa paglamyarda na naman ni Sara Duterte at this is not the first time na ginawa niya ito. 'Di ba? So kayo ba, okay ba kayo dito sa ginawa ni Sara Duterte o nabudol din kayo katulad ko? No? So yun mga ka-streeters, no? At oo nga pala, no, ingat, sana po is okay lang po kayo ngayong bagyo kasi buong Pilipinas nga po is nasalanta po ng bagyong Christine kahit nga po kami dito sa Iloilo. So yan, so ngayon siguro magpapahinga lang ako this weekend. So balik po tayo sa live stream sa Lunes. Okay? So thank you mga kababayan kasi medyo busy lang po talaga tayo tapos ngayon binabagyo pa. So thank you mga streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So syempre po dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe din, pa-share na rin po kung di naman kalabisan. So maraming salamat, kita na lang ulit tayo next time. Salamat po, thank you, bye-bye.